The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Nahihelo na ako, nalilito na ako, nakakasama-sama na ang aking mga kaisipan dito. Asan ba si Pastor Joey? Si Direk Joey eh. Napunta ako sa pastor. Ayan, tuloy, binebless tuloy ako dito. Salamat. Thank you po sa blessing. Pwede ka, pastor. Ito, pwede ka maging pastor ito. Hindi, pwede siya magsutana. Oy, Brad Jeff! Good morning, Ted. Morning, Cha. Yeah. Ayan. Pwede si Ted magpastor. You woke up like that, Brad Jeff? Oo nga eh. Bagong gising. Oo. Amen. Amen. Praise God. Sige po, so marami nag-aabang sa atin para sa ating guidance. Magandang balita po na siya ho namang gagabay po sa ating araw na ito. Go ahead, Brad. Kahapon, Brad Ted, nakasakay sa isang joyride kotse. Yung kaibigan ko, nakikinig lagi, Arnel Cruz. Lagi nakatune in sa atin, 6 to 10 a.m. Thank you so much for tuning in. And of course, ang aking volunteer sa digital artist natin, Lawrence Badjao. Thank you so much sa walang sawang pagtulong ng walang hinihintay na kapalit. Ayan, kaya ang gaganda ng images po natin. Kahapon po, matapat na sumunod lang si David sa kanyang tatay, na magatid ng supply sa kanyang mga kapatid na sundalo. Sabi nga po natin kahapon, just be faithful kung ano may pinapagawa sa iyo ni Lord. Ano man yan, maliit, malaking bagay, ang labanan po, pagiging matapat. Yung fruitfulness will follow. I believe kapag ready po yung puso natin na i-bless na tayo ni Lord, ipipresent niya yung oportunidad para ma-bless tayo. Kung faithful tayo sa maliit na bagay, papalakihin ni Lord yan. Yung mga nag-aasam ng malaki agad kahit illegal at immoral, nako po, wag nating hintayin yung consequence niyan. Wag tayong pupunta sa lugar na yon. Nung makita ni David na inaalipusta nga ni Goliath, yung higante, yung Diyos ng Israel, nagpresenta siya sa Haring Saul. Ako na lang po lalaban. Nung nakita siya nung hari, sabi, nako, batang-bata ka pa, patpatin. Samantalang itong si Goliath, 9 feet ang taas or more. Okay, mandirigma na yan mula pagkabata. Baka patayin ka lang iho, di ba? Ang sagot ni David sa hari, ako po nag-aalaga ng mga tupa ng aking ama. Kapag isa sa mga tupa na inaalagaan ko, tinangay ng leon or oso, hinahabol ko, inaagaw ko sa bunganga niya at pinapatay ko yung leon at yung oso. So, ang sinasabi lang ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mababangis na leon at oso, ililigtas din niya ako dyan sa higante na yan. Kung mapansin po natin si David, ang puhunan niya hindi yung maangas o lakas lang ng loob or batang hambog. Hindi po. Ang puhunan ni David, naging faithful ang Diyos ko sa oso at sa leon, sigurado ko, iingatan din niya ako sa higante na yan. Tayo po ba may testimony ng faithfulness ni Lord? Yung araw-araw lang na tayo humihinga, yung araw-araw lang na tayo may pambili ng pandesal at kape, that's a faithfulness from God. Parang manna from heaven, daily, pinoprovide niya. So, wag ko kayong mawalan ng pag-asa. Kung faithful po si God sa kape at gatas nyo ting umaga at sa inyong pandesal, He will be faithful po sa future. Anyway, fast forward ko lang, Brad Ted. Wala na akong oras. Nung magkaharap na itong dalawa, inalipusta na naman ni Goliath. Akala nyo ba sa akin, aso at ba't patpatong binigay niyong kalaban ko? And I could just imagine yung mga sundalo ng Israel. Naku, sino ba itong pinadala ng hari natin? Bakit binatilyo, ang payat? Kung sa bagay, at least may alay tayo ngayon sa kalaban, So at least kung mapatay man to, hindi na to mangungulit ngayong araw na to. So na-imagine ko lang po yung. Ngunit, ito po ang nangyari. Pagharap po ni David, sabi sa unang Samuel 17, sabi ni David kay Goliath, inaalipos na mo yung Diyos ko. Sabi dito, sumagot si David, makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamak. Grabe to, And then sinundan pa ni David na papatayin kita ngayong araw na to, pupugutin ko yung ulo mo, okay? Ang mga bangkay nyo sa kanong mga Pilisteo, papakain namin sa ibon. Parang sobra naman tong bata na to, napakalakas naman ng confidence, ang kapal ng mukha, ang yabang. Hindi po nanggagaling yung yabang ni David sa kanyang kakayanan. Sabi lang niya, sa pamamagitan ng makapangyarihang Diyos ko, siya ang magliligtas sa akin. At sabi niya, pag natalo namin kayo, malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Yun po ang agenda ni David. Hindi para siya sumikat, hindi para sumikat ang Israel, para malaman daw ng buong mundo na makapangyarihan ang Diyos ng Israel.
kung ang pananaw po ng mga sundalo ng Israel, ang laki niyan, titirisin tayo. Sabi naman ni David, sa laki niyan, hindi ako sasablay. And true enough, isang bato lang po ang pinakawala niya sa kanyang tirador, bumaon sa noo ni Goliath, bumagsak si Goliath, kinuha ni David ang espada mismo ni Goliath at pinugot ang ulo niya. Mawalang galang po sa kumakain, yun po yung nasa Biblia. Kinuha yung ulo ni Goliath at ipinresenta sa hari nila kay King Saul. Ito na po, yung sinasabi niyong titirisin lang ako, ang Diyos ko ay makapangyarihan. Ikaw po na nakikinig ngayon, ano ba yung mga kinakaharap nating higante ng buhay natin? Sakit, kakulangan sa pera, emosyonal. I don't know, hindi ko po alam kung anong Goliath ang kinakaharap natin, but isa lang po ang alam ko, mas malaki ang Diyos natin sa anumang Goliath na kinakaharap mo. Ang tanong lang, may relasyon ka ba sa makapangyarihang Diyos na to? O patuloy ka umaasa sa iyong sariling kakayanan, sa iyong koneksyon sa gobyerno? Umaasa ka ba sa iyong pinag-aralan? Umaasa ka ba sa bank account mo? Hindi po ganun si David. Sabi sa unang Samuel 17:45, makikipaglabang ka sa akin, andalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel, ngayong hinahamak. Tayo po'y manalangin. Panginoon, anumang Goliath ang kinakaharap namin ngayon, throughout history, lagi pong panalo ang nasa side mo. Ang mga taong gumagawa ng tama, ang mga taong nasa iyong side, Lord God, legal at moral ang ginagawa. Alam namin, Lord, ikaw, Lord, ang magdadala sa amin ng success at victory. Patawarin niyo kami, Lord, kung kami nagtitiwala sa sarili naming espada, sibat at punyal, sa sarili naming kakayanan, sa sarili naming talino, sa sarili naming koneksyon sa gobyerno. Lord, sa iyo lang kami aasa dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iligtas niyo po kami sa aming mga Goliath. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po maraming salamat sa araw na ito at salamat po muli sa aral ng The Daily Bread para po sa aming lahat. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff Eliscopides and always keep him safe and protected. Ganon din po ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, salamat din po sa lahat ng aming tagapakinig na ito po ang inaabangan araw-araw. Alagaan niyo po silang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brad. Muli, salamat na marami. Bukas ay Huwebes na and, wow, Biyernes na. Bilis, di ba? Sige. Brad, you may now go back to sleep. Buti hindi mo sinabing, you may now rest in peace. Ikaw talaga. At least go back to sleep lang. Ayan. Easy lang. Madami pa tayong gagawin siya. Okay? Hindi na matutulog si Pastor. Dire-diretso na yan. Marami tayong naka-line up ngayon. Yan. Mag-gym muna tayo. Wow. Hinihintay na ako na aking mga gym Talaga? buddies. Hanep. Ayos ah. Ayos si Pastor. Makikipagkwentuhan ulit sa gym. Sa gym pa. That's nice. Naghihintay na yung coach ko, si Andrew Benibe. Coach Andrew, si Jay. Yan. That's nice. Si Jay, kasama natin yan. Saka si Pastor Chris Alright. Lomotan. Yan. Yes. That's Sige, good. Brad Ted. I Okay. have to go. Nakita tayo. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.